Magandang gabi mga kanoypi. Hindi ako makatulog ngayon kasi naiisip ko pa rin yung mga videos na napanood ko kanina yung tungkol nga dun sa lindol sa Mindanao. At talagang awang-awa ako sa mga biktima. Talagang nai-imagine ko kung gaano sila kahirap ngayon yung kanilang karanasan, yung mga natromang mga pamilya at mga gusaling nagbagsakan at mga nasira nga no. Kaya ngayon gusto ko lang magbigay ng isang reflection, no? Isang Bible verse at syempre isang panalangin din para sa mga nabiktima ng lindol nga dyan sa Mindanao at doon sa Davao. So ito ay isang verse mula sa Psalms 34:18. Sinasabi dyan na ang Panginoon ay malapit sa mga broken-hearted at inililigtas niya ang mga espiritong nawawalan ng pag-asa. So dyan sa Bible verse na yan, sinasabi dyan na anumang danasin nating paghihirap o pagsubok sa buhay na to, kahit anumang laki niyan, ang Panginoon hindi yan malayo sa atin. Talagang nagmamasid siya at alam niya kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Gagabayan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Tulad ng ginawa sa akin ng Panginoon, isa tayong patotoo. Ang buhay natin ito ay patotoo kung gaano kalakas ang isang Panginoon natin. Kaya sa inyo mga kapatid, sa mga biktima ng lindol na yan, sa mga pamilya, sa mga naulila, gustong iparating sa ating lahat ng Bible verse na ito na ano man ang mangyari, mawala man ang ating mga pinakaiingatang mga bagay sa mundong to, meron man tayong mga mahal sa buhay na mawala, pero ang paggabay sa atin at ang pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi yan mawawala kahit anumang gawin natin. Marami sa atin hindi deserve ang pagmamahal ng ating Panginoon, pero tayo pa rin talaga ay minamahal niya. Ang tawag dun ay grace. At ako mismo ay naka-experience niyan ilang beses, napakarami. Kaya sure ako sa inyo, talagang hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ito, gusto ko rin mag-alay ng isang panalangin. Although first time ko itong gagawin sa harap ng camera, hindi ko alam kung tama bang mga sasabihin ko. Basta gusto ko lang talagang i-express ang aking pag-aalala. At yun nga, gusto ko lang ipanalangin talaga ang mga biktima ng lindol dun sa Mindanao. So, Lord, pinapanalangin ko po sa inyo ngayon ang mga biktima po ng lindol dyan sa Mindanao, sa Davao. Alam ko po na marami po sa kanila ngayon ay naghihirap, nawawalan po sila ng pag-asa. Marami po sa kanila ngayon marahil kini-question kung may Diyos po ba talaga. Dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap nilang dinadanas na sunod-sunod, paintindi niyo po sa kanila, Panginoon, na meron pa rin pong mga blessing na nakaambang po sa harapan nila sa future, itong mga darating na araw. At kayo lang po ang nakakaalam ng aming future. At ang kailangan po namin gawin ay magtiwala po sa inyo. Panginoon, yakapin niyo po ang bawat isa po sa kanila ngayong biktima. Ang mga pamilya po na naulila, yakapin niyo po ang bawat isa sa kanila at palakasin niyo pa po ang kanilang loob na sa kabila po ng sakunang ito, malagpasan po nila ito ng dahil sa inyo, Lord. Lord, kayo po ang dapat nilang pagkapitan. Wala pong iba, Lord. At Lord, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa sa kanila. Lord, marami po sa aking mga viewers ay sumasalungat po sa aking mga ideya dahil po sa kulay ng politika. Pero Lord, itong pagkakataon pong ito, sana po ay hipuin niyo po ang damdamin ng bawat isa sa amin na magkaisa po kami para sa isang panalangin ito para po sa mga nabiktima po ng lindol dyan sa Mindanao. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, palakasin niyo po ang loob namin. Itong buhay po na ito ay hindi po mawawala ng problema, ng mga trials. Pero Panginoon, alam po namin na nandyan lang po kayo para sa amin. At sinusubukan nyo lang po ang aming pananalig, ang aming faith. At Panginoon, ako po hindi po ako susuko sa aking pananalig sa inyo kahit anong mangyari. Sana po gabayan nyo din po ang aking mga viewers, ang aking mga followers na sumunod din po sa pagmamahal po sa inyo. Dahil alam ko po na tinapos nyo na po ang laban nung kayo po ay nasa krus. Niligtas nyo na po kami. Wala po kaming maibabayad sa inyo, sa inyong ginawa, sa inyong pagmamahal po sa amin. Kaya Lord,
alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, Lord. Ito mga Kanoypi, gusto ko lang din sabihin sa inyo na yung mga hindi Christian dito, no, mga Muslim nating kapatid dyan, alam nyo, itong pagkakataon na to, hindi natin kailangan tignan ng ating mga relihiyon, no, kundi ang ating pagkakaisa nga na yun, syempre makapag-abot tayo ng ating maibibigay na tulong kahit ano man yan, no. Basta pagka tayo ay nagbayanihan, ika nga, talagang malalagpasan ng ating mga kababayan to ang kanilang pinagdaraan ng mga suliranin ngayon. Kaya tungkol dyan, yan, ini-encourage ko din kayo na kayo po ay makatulong kung sakaling naghanap kayo ng mga channels na pwede nyong pagbigyan ng inyong mga tulong. Yun po, siguraduhin nyo lang po na talaga mga legitimate po ang mga grupo at mga organisasyon na yan. At yun po, wala namang problemang ipabot nyo sa kanila kung alam nyo naman po na talagang sila ay trusted at talagang makakaabot ang kanilang mga yung mga ipinapabot nyo pong mga tulong para po makarating dun sa mga biktima sa Mindanao. So, yan lang mga Kanoypi. Sana malagpasan din itong mga kababayan natin to ang nagdaang napakalaking pagsubok sa kanila na ito. So, yan. Maraming salamat sa inyo.